Alas 4:52 po, magandang umaga. Ngayon po ay araw ng Martes, 24 ng Enero 2017. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Rason, ako po si Jun Suriao. Ako naman si Angela Lagunzad. Narito na po ang mga humahataw na balita. Pamilya ng SAF members na nasawi sa engkwentro sa Mama Sapano, Maguindanao, pupulungin ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Malacanang. Mga akusado sa pagpatay sa SAF trooper sa Mama Sapano, Maguindanao, hindi pa rin naaaresto hanggang sa ngayon. Pagliliti sa Mama Sapano case, ipalilipat ng DOJ sa Maynila. Mag-asawang Santa Isabel, isa sa ilalim ng PNP Anti-Kidnapping Group sa financial investigation. Malawakang reforma at pagbuwag sa umano'y sindikato sa pambansang pulisya ipinananawagan ng ilang mambabatas. No window hour coding scheme sa Metro Manila. Pinalawig pa ng MMDA hanggang sa Hunyo. At kauna-unahang libreng medical mission sa isang barangay sa Betis, Pampanga. Isinagawa ng UNTV at Members Church of God International. Sa detalye po ng mga balita, isasama na rin sa mga imbestigahan ng Philippine National Police Anti-Kidnapping Group ang asawa ni SPO3 Ricky Santa Isabel dahil sa umunoy mga nalalaman nito sa GICJU kidnap slay case. Narito ang hataw na balita ni Leia Ilagan. Hindi ligtas sa investigasyon ng Philippine National Police ang misis ni SPO3 Ricky Santa Isabel na si Jinky dahil sa dami umano ng mga nalalaman nito sa operasyon ng kanyang asawa, partikular na sa kaso ng pagdukot at pagpatay sa Korean businessman na si GICJU. Ayon kay Anti-Kidnapping Group Director Police Senior Superintendent Glenn Dumlao, maging sila ay tila nais paikutin ng mag-asawa upang linisin ang kanilang pangalan sa isyong kinasasangkutan. May mga group of suspects kami. At ang sabi niya, eto mga kasama ba to? Kung yan ang gusto niyo, sir, dadapaan ko na yan. Hindi pwede yan. Ganon sila kamarunong. Kami ang isineset up. Hindi kami maglalaro sa laro nila. Kabilang sa masusing tututukan ng AKG ang financial investigation sa mag-asawang Santa Isabel dahil umano sa dami ng pinatatakbo nilang negosyo. Nagkakaroon na kami ng financial investigation. So doon namin siya bubustatan kasi all along alam namin siya yung asawa na alam niya yung activity ng asawa niya. So yung fruits of the crime, doon namin siya ikakabit. Dumipensa rin si Dumlao sa ginawang pagdadawit sa kanya ni Jinky sa kaso ni GICJU. Aniya, nakipagkita ito sa kanya kasama ang kanilang abogado sa Campo Crame, subalit wala silang nakuhang impormasyon dahil nais muna ng mga itong linisin ang pangalan ni SPO3 Ricky Santa Isabel sa media. Kung sinasabi niya na pumunta ko sa bahay niya, kasinungalingan na naman yan. Sinabi naman ni Chief PNP Police Director General Ronald Bato de la Rosa na handa rin silang imbestigahan ang iba pang idinadawit sa kaso, subalit hindi aniya sila papadikta sa nais ng asawa ni Santa Isabel. We will consider lahat ng information na ibibigay niya. But we will not be guided or we will not be dictated by the wishes ng asawa na yan. Because for all we know, he is the wife of the main suspect. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Kumbensido ang hepe ng pambansang pulisya na malaki ang naging partisipasyon ni Police Superintendent Rafael Dumlao III sa pagkidnap at pagpatay sa Korean businessman na si GICJU. Narito ang hataw na balita ni Grace Casin. Hindi maitago ni PNP Chief Ronald de la Rosa ang kanyang galit nang matuklasan ang umano'y sabuatan ni na SPO3 Ricky Santa Isabel at team leader nitong si Police Superintendent Rafael Dumlao III. Kumbinsido si de la Rosa na malaki ay naging partisipasyon ni Dumlao sa pagkidnap at pagpatay sa Korean businessman na si GICJU. Nandoon siya nung pinatay. Nandoon siya nag-usap sa bago pinatay. Ilang beses nakita nung SPO4 na nag-usap si Dumlao at saka si Santa Isabel. 3 beses. 2 beses dito sa isang beses dito sa parking lot ng malapit sa EDSA, sa Oval.
Isang bisis doon sa training service, isang bisis na naman dyan, bumalik na naman dyan sa Ubal bago pumasok dito sa PCRJ para patayin. Sa salaysay ni PO2 Christopher Baldovino, kinumpirma niyang sa unang surveillance na isinagawa nila sa bahay ng isang Koreano sa Angeles, Pampanga noong October 4, si Dumlao Anya ang nagbibigay ng instruction at kausap ni Santa Isabel. Minsan kasi na ginawa ni Santa Isabel nung nasa sasakyan kami, siguro nagkamali siya o na loudspeaker niya. Tapos narinig lang yung, nasaan na kayo? Kamusta yung lakad nyo? I-send mo sa akin yung picture. Ayun, kilala ko naman ang boses ni Police Superintendent Rafael Dumlao. Ayon sa PNP Anti-Illegal Drugs Group, magagamit na itong probable cause sa mga aligasyon laban kay Dumlao. Kasalukuyan na itong naharap sa kasong administratibo upang tuluyan ang matanggal sa pwesto. He mislead the group about what really transpired during that October incident. And second is that is dishonesty. Tinago po nila sa amin ng pagkatagal-tagal. Kaya lahat pong mga taong involved dito ay talagang papatawan natin ang pinakamataas na parusa na matanggal sa serbisyo. Isinailalim na noong Huwebes sa protective custody ng PNP si Dumlao habang iniimbestigahan ang kaso. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Nagsalita na si PO2 Christopher Baldovino sa kanyang nalalaman sa ginawang surveillance sa Korean businessman na si Jake Ju. Anya, inakala niyang lehitimo ang operasyon dahil sa tropa ng NBI na kasama nila sa pagsasagawa ng surveillance. Narito ang hatol na balita ni Leslie Longboen. Humarap na sa media ang isa sa pulis na pinangalanan at idinadawit sa kaso ng pagdukot at pagpaslang kay Jake Ju. Ayon kay PO2 Christopher Baldovino, mali ang lumalabas sa mga balita na siya ang nagbalot ng tape sa mukha ni G dahil hindi aniya siya kasama ng dukutin at patayin ito. Ang tanging partisipasyon lamang aniya niya ay doon sa operasyon noong October 4, kung saan mayroon silang huhulihing Koreano sa bisa ng warrant of arrest na hawak ni Santa Isabel. Pumasok kami sa Friendship Plaza. Pagdating ko sa Friendship Plaza, tingnan namin, inikutan namin yung bahay ng subject. Kaya naman kami sumama as technical support unit ng AIDG. Kami kasi yung mga kumukuha ng picture. Pag ibinigay na sa amin yung subject, yung bahay, yung target, kami yung kukuha ng picture. Pag minsan nagagawa namin kunin kung kailangan na paliparan para makuha yung buong bahay, ako yung nagpapalipad ng drone. Subalit wala aniya sa bahay at wala ang sasakyan ng kanilang target, kaya umalis aniya sila matapos na makatanggap ng tawag si Santa Isabel at nagtungo sila kung nasaan ang target. Inakala niya aniyang legitimate ang operation dahil may kasama silang 4 na tauhan ng NBI, kung saan ang isa ay nakilala lamang niya sa alias Jerry. Pagsakay namin, nagpapakita na ng warrant to si Santa Isabel, sa search warrant o warrant yung pinapakita. Hawak niya lang ganyan. May warrant tayo dito, search warrant, parang ganun. So walang problema to, legal to. At saka may mga tropa na tayong NBI na makakasama kasi joint to ng AIDG na opisina natin at saka ng NBI. So naniwala naman ako, naniwala kami kasi alam namin legal eh. Dito niya rin narinig kay Santa Isabel ang pagtatanong nito sa kausap sa telepono kung na-flat na ang gulong ng target nilang biktima. Tinawagan uli ni Santa Isabel, sure ka ba na na-flat mo na yung gulong? Sabi niya, oo, yung isa. Bakit isa lang? Dapat dinalawa mo para siguradong hindi makaalis. Kasi makakaalis pa yan eh. Si alias Jerry ang sinasabing nasa likod ni Santa Isabel sa pag-withdraw ng pera sa Green Hills mula sa ATM card ni G. Pahayag pa ni Baldovino, kinilabutan siya nang pumutok ang balita ng pagdukot at pagpaslang kay G noong Nobyembre at nagulat siyang ito rin ang isinurveillance nila nang madamay na ang kanyang pangalan sa issue. Leslie Longboen, UNTV News and Rescue, Philippines. Wala pa
pa ring nahuhuli kahit isa sa mga akusado sa pagpatay sa tinaguriang SAF-44 o ang 44 na police commando na napatay sa isang operasyon sa Mama Sapano. Halos 2 taon na ang nakalipas. Marso ng nakaraang taon pa na isampa ang kaso sa Regional Trial Court ng Sharif Agwak. Hindi pa nagbababa ang court sa Cotabato kung merong probable cause for the issuance of the warrant of arrest. Ayon kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre II, may hinihingi pang karagdagang ebidensya ang korte gaya ng birth certificate ng ilan sa mga akusado. Hinihingi rin ng korte ang original death certificate ng ilan sa mga napatay na SAF at ipinatatama ang pagkakamali sa pangalan ng ilan sa mga biktima. Naisumite na ng DOJ ang hinihinging mga dokumento noong Desyembre, ngunit wala pa ring ibinababang kautusan ang RTC upang arestuhin na ang mga akusado. Minumonitor na ng Armed Forces of the Philippines ang mga grupong nakikipag-alyansa sa militanteng Islamic State kasunod ng babala ng US Pacific Command hinggil sa posibleng terror attacks sa Asia Pacific. Narito ang hataw na balita ni Brian De Paz. Mas paiigtingin ng hukbong sandatahang lakas ang operasyon laban sa bandidong grupong Abu Sayyaf at iba pang teroristang grupo na nakikipag-alyado sa militanteng ISIS. Ayon kay AFP spokesman Brigadier General Restituto Padilla, proactive ang monitoring at operasyon ng militar laban sa mga ito bilang bahagi na rin ng bagong kampanya laban sa mga teroristang grupo. At ang ating puwersa ngayon, lalo na sa lugar ng Western Mindanao ay handa upang harapin itong mga bantang ito at tukuyin ang mga pinagmumulan ng mga grupo. Naniniwala ang AFP na ang panggugulo ng mga teroristang grupo gaya ng Abu Sayyaf at Maute Group ay bahagi ng kanilang estratehiya upang mapansin at makakuha ng pondo mula sa ISIS. Muli namang humingi ng suporta sa publiko ang AFP upang mapangalagaan ang seguridad ng bansa. At kung may mga pagkakataon na may nakikitang mga tauhan na hindi naman tigas sa inyo, kahina-hinala ang galaw o mga bagay na nakakalat dyan na iniwanan na hindi lamang pinansin, maaring mga yan ay ginagawa ng mga taong masama ang balak. Brian De Paz, UNTV News and Rescue, Camp Aguinaldo. Tiwala ang Malacanang na hindi makakaapekto sa peace talks ang nangyaring engkwentro sa pagitan ng mga sundalo at rebeldeng grupo sa Makilala, North Cotabato nitong weekend. Kumpiyansa si Presidential Spokesperson Ernesto Abella na nakatuon ang pamahalaan at ang National Democratic Front of the Philippines sa pagpapatuloy ng usapang pangkapayapaan. Should not affect anything, any of the ongoing talks. Simply because the talks are ongoing and we are intent on focusing on settling the matter. Isa ang nasawi sa panig ng rebeldeng grupo nang magkasagupaan ng mga tauhan ng militar at mga ito sa Barangay Biangan nitong Sabado at Linggo. Sa iba pang balita, nakikiusap ang mga namumulot ng basura sa Payatas Sanitary Landfill na sana'y huwag itong tuluyang isara upang manatili ang kanilang hanap buhay. Narito ang hataw na balita ni Ray Pelayo. Araw-araw ay nasa 500 truck ng basura ang itinatapon dito sa 7 ektarya na Payatas Landfill. Sa tambakang ito ng basura umaasa ng ikabubuhay ang nasa 2,000 namumulot ng basura o kung tawagin ay scavengers. Kumikita ang mga ito ng nasa 300 hanggang sa 600 piso kada araw. At dahil organisado ay nakapaghuhulog pa sila sa SSS. Dito kami kumukuha ng mga panggastos namin, pangangailangan pang araw-araw. Tulad ng pagkain bigas, ulam, baon ng mga bata. Subalit nangangamba silang mawala ng hanap buhay dahil sa napipintong pagsasara ng landfill. Noong nakaraang linggo ay iniutos ng DNR ang pagpapasara sa lahat ng dam site sa bansa na malapit sa mga yamang tubig. Isa na dito ang Payatas Landfill dahil malapit ito sa Lamesa Watershed. Ngunit ayon sa Quezon City Government, naihanda naman nila ng maayos ang landfill bago ito ginamit 5 taon na nakalilipas. Yung ating sanitary landfill may lining, may sapin. So yung katas na sinasabi nila na
na lumalabas na nabubulok na basura ay ating naiipon na sa sala sa pamamagitan ng lining. No? Gayunpaman ay nakatakda ng isara ang landfill sa Setyembre dahil naabot na nito ang kanyang carrying capacity. Naghahanap ngayon ng ibang lugar na mapagtatapunan ng basura ang pamahalaan ng Quezon City, subalit nangangahulugan ito ng dagdag na gastos. Mentras humahaba yung biyahe, siyempre mataas yung hauling cost. So kailangan tustusan din ng pamahalaan din yun, ng pamahalaang lungsod yung hauling cost. We're looking at about 300 million additional. Nakiusap naman ang mga scavenger na huwag tuluyang isara ang landfill, kundi payagang idaan muna sa lugar ang mga truck ng basura bago ito tuluyang dalhin sa paglilipatan. Yung halimbawa po, yung mga truck na pumapasok po rito, isusort lang po ulit namin, tapos yung pinakabasura, yun na lang po yung alisin ulit para makuha po namin yung mga pwede pa po namin pakinabangan, yung mga pagkakaperahan pa po. Nakiusap din ng Quezon City Government sa mga residente na ayusin ang pagtatapon ng basura at matutong mag-recycle. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Quezon City. Pinalawig pa ng 6 na buwan ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang pinatutupad na No Window Hour coding scheme sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. Dapat ay hanggang sa katapusan na lamang ito ng Enero ipatutupad, ngunit dahil sa extension ay magiging epektibo na ito hanggang sa buwan ng Hunyo. Ayon sa MMDA, malaki ang naitulong ng naturang traffic scheme upang mapababa ang travel time ng mga motorista mula nang ipatupad ito noong Nobyembre. Sa ilalim ng No Window Hour scheme, ipinagbabawal na ang paglabas sa EDSA at C5 Road ng mga sasakyang sakop ng coding scheme mula alas 7 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. May dagdag presyo sa gasolina ang ilang kumpanya ng langis ngayong araw. Una nang nagpatupad ng 60 sentimong dagdag presyo sa gasolina ang Flying V kaninang alas 12 ng hating gabi. Mamayang alas 6 naman ng umaga, inaasang magpapatupad din ng kaparehong taas presyo ang mga kumpanyang Petron, Shell, Caltex, Eastern Petroleum, Sea Oil, Phoenix, PTT Philippines at Uni Oil. Wala namang magiging pagalaw sa halaga ng diesel at kerosene. Patay ang second most wanted criminal sa Camanava District matapos itong makipagbarilan sa mga pulis kagabi. Samantala, isa pang tulak umano ng droga ang napatay ng mga pulis sa Caloocan sa isinagawa nitong drug operation. May report si Maki Libradilla. Sa loob ng sariling bahay na binawian ng buhay ang second most wanted criminal sa Camanava District matapos itong makipagbarilan sa mga pulis kagabi. Ayon sa mga otoridad, nagtungo sila sa Magtanggol Street, Barangay 29 upang arestuhin sana ang sospek matapos makatanggap ng impormasyon na naroon ito sa lugar. Pagdating sa lugar, agad umanong pinaputokan ng sospek ang mga pulis kaya't gumanti ang mga ito at napatay ang sospek. Yung taong ito, meron ding isang pending warrant of arrest sa 2 areas, Manila and Caloocan. Sa Manila, ang warrant of arrest niya is murder at saka suspected involvement in many other killings. Na-recover sa katawan ng sospek ang ilang pakete ng hinihinalang shabu at kalibre 45 na baril. Samantala, isa namang hinihinalang tulak ng droga ang napatay nang manlaban ito sa mga pulis sa Caloocan. Ayon sa otoridad, nagsasagawa sila ng Oplan Galugad bandang alas 12 ng hating gabi. Subalit nang sitahin ng sospek ay tumakbo umano ito at sabay nagpaputok ng baril sa mga pulis. Tumakbo yung tao and nasukol sa isang alley na may dead end pero nakapagpaputok towards the police na humabol sa kanya. And doon na siya inabutan. Siyempre nag-fire back yung mga pulis natin in self-defense. Kilala din naman ng tulak ng droga ang sospek sa kanilang lugar at maging ang tiyahin nito, aminado sa maling gawain ng sospek. Hanggang ngayon gumagamit pa po? Oo, gumagamit pa po siya hanggang ngayon. Sinasabihan ko nga ako na tumigil na. Hindi mo na akong pinapansin yan eh. Matigas din ang ulo eh. Maki Libradilla, UNTV News and Rescue, Caloocan. Isang van ang biglang nag-apoy at nasunog sa gitna ng kalsada sa barangay Laging Handa sa Quezon City kaninang madaling araw. May report si Reynante Ponte live. Yes, Reynante. Sa June, isang van nga ang nasunog sa Scout Fernandez, barangay Laging Handa sa Quezon City kaninang madaling araw.
sa ulat ng Bureau of Fire Protection o BFP, ang Hyundai Starex na may plate number ZAC 268 na minamaneho ni Mary Zelis Mayoga, 20 anyos, ay nasunog dakong alas 12:54 ng madaling araw at naapula naman ito bandang 1:10 kanina. Ayon sa BPSO ng Barangay Laging Handa, papauwi na sana sa Scout Lozano galing Parañaque ang sasakyan nang bigla itong tumirik at sumiklab ang apoy sa harapang bahagi ng van. Nakalabas naman June agad ang 3 sakay ng van at wala namang napaulat na nasugatan sa insidente. Sa ayon nga June, tinitingnan ng BFP na posibleng short circuit sa makina ang naging sanhi ng pagkasunog sa nasabing sasakyan. Yan ang police report. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Reynante Ponte. Samantala, narito naman ang mga balita sa labas ng bansa na ihahatid sa atin ni Monica Veralio. Monica, good morning. Hi Angel, good morning. Here are the news from different parts of the globe. A boat ferrying about 40 people from Indonesia to Malaysia capsized off the coast of Malaysia's Johor state, killing at least 9 people. 29 people are still missing. The Malaysian Maritime Enforcement Agency says it has recovered the bodies of 6 women and 3 men and rescued 2 people from the accident. The agency adds a combination of overloading, bad weather, and heavy seas are believed to have caused the accident. A search and rescue operation is currently in place. Paris introduces a new traffic restriction scheme using color-coded stickers in a bid to improve air quality. The sticker categorizes a vehicle according to its age, the emissions it produces, and the energy source it uses. The idea is that the less polluting a vehicle, the more freedom a driver will have in circulating the French capital. Paris is the first French city to launch a Crit Air sticker system. Large parts of France have experienced high levels of ultrafine and health-harming particles emitted by road traffic, and in particular, diesel engines. In other news, police in Bogota launched tear gas as some 1,000 protesters demonstrate against the return of bullfighting to Colombia's capital for the first time in 4 years. 18 people are arrested and 33 injured, including 3 police officers. Bogota's previous mayor outlawed bullfighting in 2012, but the Constitutional Court later overturned the ban. It ruled that it was part of Colombia's cultural heritage and could not be blocked. Incumbent Mayor Enrique Penalosa says he supports animal rights activists who oppose the tradition. He, however, says he has no choice but to enforce the court's ruling. And those are the news from around the world this morning. Back to Angel. Thank you, Monica. Nag-courtesy call kay Pangulong Duterte kahapon ang mga kandidata ng 2016 Miss Universe pageant. Samantala, ilang hurado sa kompetisyon pinangalanan na. Narito ang hataw na balita ni Rina Villamor Camara. 7 araw bago ang Miss Universe Coronation Day, puno pa rin ang schedule ng mga kandidata para sa kanilang rehearsals at pre-pageants. Bumisita sa Malacanang at nag-courtesy call kay Pangulong Rodrigo Duterte ang 84 na kandidata. Hindi naman naitago ng Pangulo ang paghanga sa mga nagagandahang kandidata ng Miss Universe 2016. Before I proceed, I'd like to make an admission that never in my life I have been with a room full of beautiful women. This is a rare privilege and an honor, and I hope that this day will never end. And I must say that God is really good. Aside from the worries of governance, all the troubles in the world, when we look at you, we forget the universe, but only you. Tiniyak din ng Pangulo na handa ang Department of Tourism kasama ang mga katuwang sa pribadong sektor upang maging maayos ang pagdadao sa bansa ng Miss Universe 2016. Sa huli, pinayuhan ng Pangulo ang mga kandidatang maging inspirasyon ng pagbabagong hinahangad ng bawat isa para sa buong mundo. The Miss Universe competition, or any beauty contestant for that matter,
is an opportunity for you to represent your country, to promote your advocacies, and to advance women empowerment to a greater audience. Samantala, may ilang pagbabago sa format ng pageant sa ilalim ng WME o William Morris Entertainment. Kabilang dito ang pagpila ng top 12 mula sa dating top 15 candidates na gagawin sa kanilang pre-pageant. Samantala, ilan sa mga judges, guests at performers na pangalanan na rin. Kasama na dito si 1994 Miss Universe Sushmita Sen at 1993 Miss Universe Dayanara Torres. Una na ring sinabi ni Miss Organization President Paula Shugart na walang kasamang Filipino judge upang maging patas ang laban para sa lahat ng mga kandidata. Dumating na rin sa bansa si 2015 Miss USA Olivia Jordan na matalik na kaibigan ni reigning Miss Universe Pia Wurtzbach para mag-host sa digital media. At isa sa mga kumpirmadong performers na ang American rapper na si Florida. Mga host ng pageant na sina Steve Harvey at Ashley Graham darating din sa bansa ngayong linggo. Social media star Brett Manrock isa rin sa napili para mag-host ng red carpet at kinumpirma naman ito ni Bretman sa kanyang Instagram post. Rina Villamor Camara, UNTV News and Rescue, Pasay City. Samantala, kompleto po ang ating mga kasama sa Radio La Verdad, 13:50 sa Untahang with Atty. G, Beth at Jocas. Good morning. Yes, good morning, Kuya Jun. Good morning, John. Gandang umaga. John, thank you Thank you sa pinadala mo. Ano? Thank you pala sa pagbalik mo. Kala ko may pinadala na sa akin, wala. Hindi, nagkamali lang ako. Si Corky daw, babagyo din mamaya. Bakit nagbabagyuhan ng mga yan? Alamig eh. Bakit muna naka-necktie si Atty. G? Meron niyang ano. May hearing sa Good Morning, Kuya. Kailangan mong magpa-impress ako sa iyo eh. Alam mo niyo naman. Nag-iisang lalaki. Atty. G, sino ba nagtatay? Ha? Ng iyong ano? Ako. Ikaw lang? Ilog pa eh. Galing ha? Alam mo naman, tayo. Si Ate siya ba marunong? Ako hindi eh. Bibigtihin. Dapat na mag-aral ka rin na Kuya John. O kaya kung ayaw mo. Si Tito Diyos sana. Andiyan naman si Tita Shea. Oo, ako may marunong din ako. Ako hindi ako marunong. Sandali lang yan. Alam mo ba't ayoko aralin? Bakit? Iyaasa na sa akin. Hindi kasi dati uniform eh. Ang nakatay. uniform necktie. Necktie, Ay, sige. Talaga. Maraming salamat. Good morning sa inyong lahat. Siya hala. Narito ang mga dapat abangan sa ikalawang paghataw ng mga balita. Pamilya ng staff members na nasawi sa engkwentro sa Mamasapan ng Maguindanao, pupulungin ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Malacanang. Panibagong kaso ng mga pulis na sangkot sa robbery hold-up laban sa Koreano, ikinadismaya ni PNP Chief Ronald De La Rosa. Malawakang reforma at pagbuwag sa umano'y sindikato sa pambansang pulisya, ipinanawagan ng ilang mambabatas. Dating Pampanga Representative Mikey Arroyo sugatan sa aksidente sa Bacolor, Pampanga. At kauna-unahang libreng medical mission sa isang barangay sa Betis, Pampanga, isinagawa ng UNTV at Members Church of God International. Kakausapin ni Pangulong Rodrigo Duterte ang ilan sa mga kaanak ng mga miyembro ng PNP Special Action Force na nasawi sa operasyon sa Mamasapan ng Maguindanao noong 2015. Narito ang hataw na balita ni Rosa Licos. Inanyayahan ni Pangulong Rodrigo Duterte na magtungo sa Malacanang ngayong araw ang mga kaanak ng 44 na tauhan ng Philippine National Police Special Action Force na nasawi sa Mamasapan o Clash noong January 25, 2015. Una nang sinabi ng Pangulo noong nakaraang linggo na nais nitong makausap sila ng personal. Wala namang ibinigay na ibang detalye ang Malacanang kaugnay ng magiging pag-uusap. Samantala, inaasahan namang magbibigay ng public statement si Pangulong Duterte mamayang hapon, isang araw bago ang ikalawang taon ng paggunita sa karumal-dumal na Mamasapan o encounter. Noong nakalipas na linggo, matatanda ang sinabi ni Pangulong Duterte na isang kwestiyon ang bumabagabag sa kanya kaugnay ng naturang operasyon. I would not want to bring this up, but there are still disturbing issues surrounding Mamasapan. I only have one question. For all, I am not trying to revive or revisit the issue. But what's bugging me is, mayor kasi ako. So may police ako.
So I feel for the police. Ang akin lang is one question. Why was it that there was a war the whole day? At hindi pinapasok yung sa Awang, sa Davao City, Jensen. Bakit hindi tinawag yung air assets? Yun lang. Madaling araw ng January 25, 2015 nang ilunsad ang Oplan Exodus na layong hulihin ang international terrorist na si Zulkifli Binhir alias Marwan. Napatay ang terorista, subalit nasawi naman ang SA-44 sa pakikipagbakbakan sa mga miyembro ng Moro Islamic Liberation Front at Bangsamoro Islamic Freedom Fighters. Samantala, tiniyak naman ng Malacanang na magpapatuloy ang pagkamit ng hustisya para sa mga nasawing tauhan ng pulisya. I'm sure the peace process continues. Justice continues. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Malacanang. Muling nagtipon-tipon sa Malacanang mga miyembro ng gabinete ni Pangulong Rodrigo Duterte kahapon. Kabilang sa mga pinag-usapan sa pulong ang online gaming, establishment ng economic zone sa Tawi-Tawi at relief operation sa mga naapektuhan ng bagyo at low pressure area. Narito ang pahayag ni Presidential Spokesperson Undersecretary Ernesto Abella. All right. There'll be at least, I can share with you at least three. One is regarding online gaming. Second is the establishment of the economic zone in Tawi-Tawi, and also updates regarding the relief efforts in low-pressure areas. Inulong din ng Pangulo ang pamunuan ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police kaugnay sa anti-piracy, anti-kidnapping at anti-drug campaign ng pamahalaan. Hindi naman nabanggit kung natalakay ang Korean kidnap slay case na kinasasangkutan ng ilang tauhan ng pambansang pulisya. Hindi pa man nare-resolba ang kaso ni G.E.K. Ju ay may panibagong kaso na namang kinasasangkutan ng mga pulis at ito ay ang robbery hold-up sa isa na namang Korean national. Narito ang hataw na balita ni Grace Casin. Dismayado si PNP Chief Ronald De La Rosa nang makarating sa kanyang opisina ang impormasyong nasangkot ang ilang pulis sa isang robbery hold-up case. Ayon kay General De La Rosa, isang Korean national ang biktima ng mga tiwaling pulis sa Angeles, Pampanga noong Disyembre. Hindi na idinetalya ng PNP Chief kung sino-sino ang mga pulis na involved sa kaso, ngunit tiniyak nitong pananagutin niya ang sinumang mapapatunayang sangkot dito. No cover up, huwag kayo magkala, no cover up. Ang cover up na gagawin natin kukubira natin ang lupa yung mga pulis na yan. Samantala sa kasagsagan ng investigasyon ng PNP sa kaso ng Korean businessman na si G.E.K. Ju, sinabi nitong mas lalaliman pa nila ang pagsisiyasat sa kaso. Ito'y matapos hindi siya makumbinsi sa mga impormasyong ibinigay ng pangunahing suspect na si SPO3 Ricky Santa Isabel nang magkausap silang personal. Puro self-defense, puro alibay. Taong naiipit na gumagawa ng mga istorya. Halata mo naman yun. Hindi rin muna dadalhin sa Angeles, Pampanga si Santa Isabel hanggat hindi pa na-validate ang umano'y natatanggap nitong mga banta sa buhay. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Krame. Naniniwala ang ilang mambabatas na napapanahon na ang pagpapatupad ng malawakang reforma at pagbuwag ng umano'y sindikato sa hanay ng Philippine National Police. Kasunod ito ng kontrobersya sa pagkidnap at pagpatay sa Korean businessman na si G.E.K. Ju. Narito ang hataw na balita ni Nel Maribuhok. Hindi man nanawagan ng anumang pagbibitiw sa pwesto ng mga matataas na opisyal ng Philippine National Police ang ilang miyembro ng House Minority Group kasunod ng kidnapping at pagpatay kay G.E.K. Ju sa loob mismo ng Camp Crame. Sa halip, nais nila magsagawa ang PNP ng masusing investigasyon sa insidente at kung kinakailangan ay magpatupad ng malawakang reforma sa kanilang hanay. Kung makakapagtrabaho pa ba ang kanyang mga tauhan sa PNP na naaayon sa kanilang sinumpaan to serve and protect the people, not to kill and get money from the victims. In the next 60 days, he should cooperate with the investigating body in the case build-up. We don't believe na this is an isolated case. Marami pa yan siguro na darating. Ayon kay Kabayan Party List Representative Harry Roque, hindi ito ang unang pagkakataon na may nangyaring insidente ng sinasabing tokhang for ransom.
Noong August 2016, may naging kliyente siya na isang sugar trader na nabiktima nito at nakuhanan umano ng mga tauhan ng Bulacan Police ng kabuuang 1.6 million pesos. Nung kinagabihan, dinukot siya ng mga pulis. Ang sabi, meron daw siyang warrant of arrest. Ang sabi ng aking kliyente, pakita nyo, walang napakita. Hindi kusa sumama yung aking kaibigan, ibinuhat siya. Sinabi pa ng mga mambabatas na ang mga kasong ito ay dapat na matutukan ng pamahalaan at tingnan ng posibilidad na may ilang grupo na nais lamang samantalahin ang kampanya nito laban sa illegal na droga. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Sugatan sa isang aksidente sa Bacolor, Pampanga kahapon ng hapon si dating Pampanga 2nd District Representative Juan Miguel Mikey Arroyo at driver nito. Binabaybay ng convoy ng dating kongresista ang bahagi ng FBR Mega Dike nang makabanggaan ang sasakyan nito ang isang Honda Civic. Patay sa insidente ang pulis na driver ng Honda Civic. Unang isinugod si Arroyo sa Mother of Calcutta Hospital bago inilipat sa St. Luke's Hospital dito sa Metro Manila. Dinismiss na ng Senate Ethics Committee ang 2 sa 4 na ethics complaint laban kay Senator Leila de Lima, bagamat patuloy pang iimbestigahan ng komite ang umano'y pakikialam ng senadora sa lower house inquiry kaugnay ng bilibid drug trade. Narito ang hato na balita ni Aga Kaakbay. Dinismiss ng Senate Ethics Committee ang unang 2 reklamo laban kay Senator de Lima dahil sa issue of jurisdiction. Ito ang pahayag ng chairman ng komite na si Senator Tito Soto III. We are dismissing the original complaint of Attorney De Jesus and Mr. Polmano because of the jurisdiction issue. We did not touch on the form and substance anymore because the jurisdiction issue was resolved. Ayon kay Senator Soto, ang umunoy bribery issue laban kay De Lima at ang pagkakaroon ng relasyon sa kanyang driver bodyguard ay nangyari noong ang senadora ay DOJ Secretary pa noon at walang jurisdiksyon ang Senate Committee para ito ay imbestigahan. Binigyan diin naman ni Soto na ang supplemental complaints ni Attorney Abelardo de Jesus na kaisa ng complaint mula sa House of Representatives ay mayroong substance para ipagpatuloy ang investigasyon. Now, as far as the second supplemental complaint of Attorney De Jesus, which jives with the violation, with the complaints of the House of Representatives, we are consolidating it because it passes the form and substance issue. Ipagpapatuloy ng komite ang investigasyon sa umunoy payo ni De Lima na huwag pumunta si Ronnie Dayan sa ginagawang investigasyon ng House of Representatives kaugnay ng bilibid drug trade. Babalangkas ang Senate Ethics Committee ng resolusyon patungkol sa naturang complaint kay De Lima at bibigyan ang senadora ng 15 days para sagutin ang naturang resolusyon. Aga Kaakbay, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Sinimula na ng Senado ang pagdinig sa isyu ng umano'y panunuhol ng negosyanteng si Jack Lam sa mga opisyal ng Bureau of Immigration. Narito ang haton na balita ni Joyce Balancio. Nagpadala na ng demand letters ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR kay Chinese businessman Jack Lam para pagbayarin ito ng bilyong-bilyong pisong utang magmula ng simula ng gambling business noong 1999. Ayon kay PAGCOR AVP for Community Relations and Services Arnel Ignacio sa pagdinig ng Senate Lorebon kahapon, nahirapan ang PAGCOR na i-monitor ang illegal business ni Jack Lam dahil hindi rehistrado ang kanyang online gambling operations. Naungkat ang utang ni Lam sa PAGCOR matapos banggitin ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre na isa sa mga hinihingi noon ni Lam sa kanya kapalitang bribery money ay ang pagtatanggal ng kanyang record ng utang sa gobyerno. Before you asked for the figures, I was given the information it was about 13 billion. Now I just wanted to clear 13 billion or yes, 13 million? 13 billion. Billion? Yes. Billion. Yun ang total niyang yun po ang total namin. Ang hinahabol po namin sa kanya, siya po ay makapagbigay ng tamang percentage para sa PAGCOR, which is 15%.
Inami rin ng PAGCOR na marami pang online gambling operations na malaki rin ang utang sa gobyerno dahil hindi ito madali mamonitor at wala rin silang otoridad para ipag-utos ang pagpapasara sa mga ito. Samantala nadiin rin sa pagdinig kahapon ang ilang opisyal ng Bureau of Immigration na tumanggap umano ng bribery money mula kay Jack Lam kapalit ng pagpapalaya sa mahigit 1,000 Chinese worker na naaresto sa Pampanga noong Nobyembre. Ayon naman kay Committee Chair Senator Richard Gordon, malaki ang dapat ipaliwanag ni na Attorney Michael Robles at Attorney Al Argusino sa pagtanggap ng 50 million pesos. Ilan ang inuwi mo? 20, Mr. Chair. Ilan ang inuwi mo? 28, Your Honor. Dalawang commissioner ng Bansa ng Republika ng Pilipinas sumusunod sa isang tao na nagdadala ng illegal Chinese na nag-o-offer na sa inyo, sinasabi niya para sa niya, bigay ito ng mga casino operator, hindi ba kayo nagtataka hanggang makunan kayo? We have to take! Samantala, plano naman maghain ng contempt at perjury charges si Senator Joel Villanueva dahil sa manay pagkukubli ng dalawang immigration officials sa impormasyong tumanggap sila ng 50 million pesos kay Lam nang unang mag-imbestiga ang Committee on Labor, Employment and Human Resources sa issue. But he had the guts to go to the media and tell everyone na may ganito. During the hearing, Mr. Chairman, Attorney Argusino, you can talk to the chair. You can ask for executive session. May I But to conceal that very important information, sorry pero May I apologize. kapal ng Ayon kay Committee Chair Senator Richard Gordon, maaaring kailanganin pa nila ng 1 hanggang 2 araw na pagdinig upang klaruhin ang ilan sa mga hindi naging malinaw sa testimonya ng mga opisyal na sangkot sa issue. Sa February 7, muling ipagpapatuloy ang Senate hearing kung saan inaasahang magpapaliwanag ang itinuturong tao ni Jack Lam na si retired Police Superintendent Wally Sembrano Jr. Joyce Balancio, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Naniniwala ang People Management Association of the Philippines na dapat na ring taasan ang natatanggap na benepisyo ng mga manggagawa kasunod ng dagdag pensyon sa mga retiradong miyembro ng Social Security System na nakatakdang ipatupad sa susunod na buwan. Narito ang hatol na balita ni Joe Anano. Suportado ng People Management Association of the Philippines o PMAP ang pagdaragdag ng 1,000 pisong buwanang pensyon ng mga retiradong miyembro ng SSS. Subalit ayon sa grupo, malaki ang magiging epekto nito sa mga pangkaraniwang manggagawa na nagbabayad ng kontribusyon dahil mas maliit ang kanilang kita. Ang nakikitaan nilang remedyo dito ay magkaroon din ng reforma sa benepisyong ibinibigay ng SSS sa iba pang mga miyembro. Dapat isipin din yung actuarial viability, no, o yung buhay ng buong pondo. Kasi nga ang makikinabang dito hindi lang naman yung mga pensioners. Ang nakikinabang sa pondo ng SSS ay lahat ng bumubuo nito. Dapat din aniya ay mas mataas at epektibo ang pangongolekta ng kontribusyon at credit loan payments. Gayon din ang pagpapaigting sa kakayahan ng SSS na kumita mula sa kanilang investment. The depletion of the investment fund will be mitigated. To that extent, the possible reduction in actuarial life of the fund will also be mitigated. Responsibilidad din ng mga namumuno sa SSS na pagandahin, no, yung performance ng investment fund. Umaasa naman ang PMAP na maikokonsidera ng pamahalaan ang kanilang mga suwestyon na layong mapabuti at mapalago ang pondo ng SSS sa kapakanan rin ng mga miyembro nito. Joe Anano, UNTV News and Rescue, Pasig City. Nangunguna ang defending champion na Calabarzon Region sa pagsisimula ng National School Press Conference ngayong taon. Narito ang hatol na balita ni Dante Amento. Nasa 5,000 campus journalist mula sa 18 rehiyon sa bansa ang kalahok ngayon sa National Schools Press Conference 2017 sa Pagadian City, Zamboanga del Sur. Sa unang araw ng kompetisyon kahapon, nanguna ang Region 4A o ang Calabarzon matapos makuha ang Best School Paper sa English at Tagalog Secondary Level categories. Nanguna din ang rehiyon sa mga kategoryang News at Feature Page, Tagalog, Editorial Page, Science and Technology at Sports Page. Gayon din sa Layout and Page Design sa English School Paper. Nakakuha rin ng awards ang National Capital Region.
Cordillera Autonomous Region, Regions 3, 4B, 8, 5, 11 at Caraga, habang wala pang nakukuha ang Regions 1, 2, 6, 7, 9, 10, 12, ARMM at Negros Island. Ayon kay Jennifer Lopez, head ng School Journalism ng Region 4A, sisikapin nilang muling magiging overall champion sa taong ito. Sakaling manalo, ito ang magiging ikalimang sunod na taon ng Calabarzon bilang NSPC champion. Yung Charyo ay isa lang sa group contest. So, marami pa. Kaya hindi pa kami ganun kasigurado. Pero sana makuha uli namin. Ngayong araw ay sisimula naman ang sports writing, editorial, feature writing at group contest sa radio, TV at iba pang collaborative publishing. Ito ginawa namin, this is not an overnight job. We started since June until the present, so I think we have worked hard talaga. Dante Amento, UNTV News and Rescue, Pagadian City, Zamboanga del Sur. Para naman sa mga balita sa labas ng bansa, narito si Monica Veralio. Monica, go ahead. Thank you again, Angel. Here are the latest news from different parts of the world. New Gambian President Adama Barrow's spokesman assures the country's central bank is intact after former leader Yahya Jammeh fled into exile. This is amid concern that he had looted state resources. Barrow advisor Mai Ahmad Fati says Jammeh has withdrawn 500 million dalasis or $11.51 million in the past 2 weeks. He says the Cadian cargo plane was on the tarmac and was ferrying some belongings of the former president. Austrian police confirmed the arrest of man suspected of planning imminent attack on Friday and several raids early on Saturday. Raids have led to the seizure of sensitive materials such as mobile phones and computers, which are currently being analyzed. Special forces arrest a 17-year-old with a migrant background in a Vienna apartment. Austria's interior minister said on Friday that the man was an Australian citizen from the Albanian minority. He added there were certain indications about an Islamic background, which they have to investigate. Meanwhile, Paris authorities present the first autonomous shuttle bus, which will take passengers on a regular line between two train stations. The EZ10 driverless shuttle uses a range of LiDAR laser sensors to analyze its surroundings. With a predefined route, the shuttle can close doors, start, drive off, and reach its destination while monitoring all around him. The public will be able to use the shuttle service for free until April 7. And those are the news from around the world at this hour. Back to Angel. Thank you, Monica. Para sa mga karagdagang balita, bumisita lamang sa aming website na untvweb.com. At abangan sa ikatlong paghataw ng mga balita. Mga akusado sa pagpatay sa 35 SAP troopers sa Mamasapano, Maguindanao, hindi pa rin naaresto hanggang sa ngayon. Paglilitis sa kaso, ipalilipat ng DOJ sa Maynila. Ilang fish pen operator sa Laguna Lake nananawagang huwag ituloy ang pagbabakla sa mga baklad sa susunod na buwan. Unang executive order ni US President Donald Trump, nilagdaan na. Pag-urong ng Estados Unidos sa Trans-Pacific Trade Deal, ipinag-utos. Mga piling item mula sa home countries ng Miss Universe candidates, tampok sa isinagawang National Gift Auction. At kauna-unahang libreng medical mission sa isang barangay sa Betis, Pampanga, isinagawa ng UNTV at Members Church of God International. Mahigit 400 residente na bigyan ng atensyong medikal. Sa detalye po ng mga balita, wala pa rin nahuhuli ni isa man sa mga akusado sa pagpatay sa tinaguriang SAF-44 o 44 na police commandos na napatay sa isang operasyon sa Mamasapano halos 2 taon na ang nakalilipas. Nais naman ng Department of Justice na ipalipat sa Maynila ang paglilitis sa kaso. Narito ang hatol na balita ni Roderick Mendoza. Halos 2 taon na mula nang mangyari ang madugong insidente sa Mamasapano, Maguindanao na ikinasawi ng 44 na tauhan ng PNP Special Action Force. Bagamat napatay sa operasyon ang teroristang si Zulkifli Binhir alias Marwan, nagbuwis naman ng buhay ang mga tauhan ng SAF.
88 sospek ang kinasuhan ng direct assault with murder dahil sa pagkamatay ng 35 tauhan ng SAF sa maisa ng Barangay Tuca, Nalipaw. Kabilang dito ang 5 commander ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Marso ng nakarang taon pa na isampa ang kaso sa Regional Trial Court ng Sheriff Aguac, Maguindanao. Ngunit hanggang ngayon, wala pa ring nahuhuli isa man sa mga akusado. Hindi pa nagbababa ang court sa Cotabato kung merong probable cause for the issuance of the warrant of arrest. Ayon kay Secretary Aguirre, may hinihingi pang karagdagang ebidensya ang korte gaya ng birth certificate ng ilan sa mga akusado. Yung iba walang birth certificates at may doubt o may hindi napuprove yung identity ng mga akusado kasi almost 100 yan. Hinihingi rin ng korte ang orihinal na death certificate ng ilan sa mga napatay na SAF at ipinatatama ang pagkakamali sa pangalan ng ilan sa mga biktima. Naisumite na ng DOJ ang hinihinging mga dokumento noong Desyembre. Ngunit wala pa rin ibinababang kautusan ang RTC upang arestuhin na ang mga akusado. Ayon sa kalihim, nais nilang ipalipat na lamang sa Maynila ang paglilitis sa kaso. Ang gusto namin dyan, gawa ng siyempre mayroong pressure yung mga court doon. Pinagpa-file ko na nung early January na mag-file ng transfer of venue. Malabo namang makamit ang hustisya para sa 9 na tauhan ng SAF na napatay sa barangay Pidsandawan na kasama sa mga lumusob sa bahay ng teroristang si Marwan. Hanggang sa ngayon kasi, hindi pa rin matukoy kung sino-sino at kung anong grupo ang kanilang nakasagupa doon. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Manila. Sa kaugnay pa rin na balita, nakatakdang makipagpulong ngayong araw si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga kaanak ng SAF 44 na nasawi sa Mama Sapano encounter noong January 25, 2015. Una na sinabi ng Pangulo na nais niyang makausap ang mga ito ng personal. Samantala mamaya naman ay inaasahang magbibigay ng public statement si Pangulong Duterte kaugnay sa madugong Mama Sapano clash. Magugunit ang kinwestiyon ng punong ehekutibo ang hindi paggamit ng air assets sa naturang operasyon. Alamin naman po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo na sa UNTV Weather Center. Maya Pabak, Ray. Maya Pabak, June. Maya Pabak, Kuya Daniel sa ating mga kasangbahay. Cold front pa rin ba, Ray, ang nagdudulot ng mga pag-ulan sa Metro Manila at sa iba pang mga karating probinsya? Yes, June, ang concentration itong Telenovo Cold Front, yung eastern section ng Mindanao, medyo mababa yung kanyang pinaka-concentration ngayon dahil sa pag-irot pa rin ito nitong amihan at yung easterlies na nanggagaling naman sa may silangan, June. Gusto naman, Ray, yung magiging lagay ng panahon doon sa mga dating mga binas sa CDO, sa Central Mindanao, Central Visayas. Well, kung titignan natin yung Doppler radar natin at saka yung satellite imagery ng Pag-asa combination nito, makikita natin makulimlim pa rin tong area ng Mindanao dahil nga sa tail end of a cold front. At sinasabi ng Pag-asa, June, ilang araw pa rin na umuulan dyan, so possible pa rin na magkaroon ng mga pagbaha at landslide, lalo na yung area ng Caragarinho at Northern Mindanao. Dyan yung concentration ngayon ng mga pag-ulan at may mga pag-ulan din dito sa may ilang bahagi ng Luzon. Yung bandang Central Luzon, Ray, parang walang masyadong mga ulap na nabubuo dyan. Medyo hagip ng kaunti yung kung makikita natin itong nasagap ng radar natin, medyo nasasakop ng kaunti itong kasama na ang Metro Manila. Makikita natin sa outdoor ngayon, makulimlim yung lagay ng ating panahon. Pero hindi naman ganong kalakas yung ating ina-expect na mga pag-ulan. Sige, Ray, ibigay mo na ang magiging lagay ng panahon sa maghapon. Narito po ang magiging ng panahon sa mga susunod na oras. Yung Telenovo Cold Front nga po at saka yung amihan pa rin nakaka-apekto sa ating bansa. Sa forecast po ng Pag-asa, yung area po ng Cagayan Valley at Aurora kasama na po ang Quezon. Meron po hanggang sa katamtaang mga pag-ulan dyan. May mahinang pag-ulan din sa nalabing bahagi po ng Luzon kasama na ang Metro Manila. Science Garden sa Quezon City at Puerto Princesa, maaari pong umabot sa 30 degrees Celsius ang maximum temperature ngayong araw. 19 to 28 po sa Tagaytay at sa Baguio po is 12 to 22 degrees Celsius. Yung pong area naman ng Eastern Visayas, meron din pong light rains, samantalang meron pong mga pag-ambo naman sa nalabing bahagi ng Visayas. Sa Iloilo City at Tacloban City hanggang 30 degrees Celsius ang ina-expect po natin na maabot na temperatura, samantalang 20 na naman po dyan sa may area ng Metro Cebu. Yung area po ng Caraga at Davao Region, malakas pa rin po ang mga pag-ulan na posibleng maranasan, posible pong magdulot yan ng mga pagbaha at landslide. Light to moderate rains naman po sa nalabing bahagi ng Mindanao.
Sa Cagayan de Oro City, maaari pong mabot sa 30 degrees Celsius ang maximum temperature ngayong araw. Metro Davao 32 and 33 sa may area po ng Zamboanga City. Samantala, ang atin pong sunrise, 6:25 a.m. atin naman pong sunset, 5:51 p.m. Yan ang ating ulat panahon. Mula naman po tumaraw, huwag natin kalilimutang pasalamatan ang Diyos na lumalang. Balik po sa inyo dyan. Salamat, Ray Pelayo. Umaapela sa Department of Environment and Natural Resources o DENR ang mga fish pen operators sa Laguna Lake na kung maaari ay huwag nang ituloy ang isasagawang malawakang pagbabaklas ng mga baklad sa lugar. Narito ang hataw na balita ni Sherwin Culubo. Ay sana huwag na ituloy yung naisip nilang kasi hindi naman kami nakapresyo eh. Ang nakapresyo yung mga malaking pabrika, yung nagbibigay ng pollution. Ay hindi kami nagbibigay ng pollution sa dagat eh. Bagkos kami pa nag-alaga pa kami para may kakainin ang komunidad ng Pilipinas dito sa sa buong Luzon. Ito ang panawagan ng ilang fish pen operators sa Laguna Lake kasunod ng napipintong pagbabaklas ng mga fish cages sa lawa. Una nang sinabi ng Department of Environment and Natural Resources na hindi na sila magre-renew at magbibigay ng permit sa pagtatayo ng mga fish pen sa lawa ng Laguna ngayong taon. Inihayag na din ng DENR na babaklasin nila ang mga fish pen na nagdudulot ng polusyon at pagbabaw ng tubig sa Laguna Lake. Ngunit sa kabila nito, patuloy na umaapila ang mga nagmamay-ari ng mga fish pen na wag itong ituloy ng ahensya dahil sa magiging problema nila sa kanilang ikabubuhay. Malaking problemang inabot sa amin ngayon dahil ayon sa DENR at saka sa LLD talagang hindi na sila magpaparenew ng permit. Kaya kami malaking problema namin yan sa ngayon. Kasi unfair din sa milyon ang pinuhunan natapos basta babaklasin. Ang maging priority sana yung mga illegal na hindi nagbabayad ng buwis. Yun ang priority sanang tanggalin. Naniniwala naman ang mga opisyal ng lokal na pamahalaan na mas makatutulong sa mga maliliit na mangingisda kung mawawala ang mga illegal fish cages sa lugar. Meron pa rin nag-aantay na trabaho sa kanila. Open sila. Tatanggapin sila ng lawa. As long as ipagpapatuloy ng pamahalaan ang pagsusustain sa Laguna Lake. Nakatakdang simula ng pagbabaklas ng mga fish cage sa Laguna Lake sa susunod na buwan. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Laguna. Para sa mga balita sa labas ng bansa, kasama natin si Angela Lagunzad. Yes, Angel. Thank you, Monica. And for our news abroad, U.S. President Donald Trump has signed an executive order formally withdrawing the United States from the 12-nation Trans-Pacific Partnership trade deal. Trump often criticized the TPP agreement during his presidential campaign. He argued it was harmful to American workers and manufacturing. Former President Barack Obama's administration worked with 11 countries that became signatories for more than 2 years to formulate the massive free trade deal. It was set to reshape commerce throughout the Pacific Rim. A panel of experts presents a summary of their discussions to Japan Prime Minister Shinzo Abe in preparation for the unprecedented abdication of Japanese Emperor Akihito. The summary includes points such as preventing an arbitrary retirement that could trigger easy abdication for future emperors, as well as the possibility of placing a regent to work on behalf of the aging emperor. Emperor Akihito's unprecedented decision to give up the throne came last August, when he announced that his age might make it hard to fulfill his duties. Currently, Japanese law does not allow an emperor to abdicate, but legislative changes are being planned to allow the octogenarian emperor to do so. In other news, Venezuelan opposition protesters launched a new push to force President Nicolas Maduro from power and end 18 years of socialist rule. Demonstrators marched in Táchira and Caracas, complaining about the South American OPEC nation's unprecedented economic crisis. The opposition Democratic Unity Coalition is demanding dates for regional elections that are supposed to happen this year. They also urge Maduro to hold a new presidential ballot. Maduro's 6-year term is due to end in early 2019. And those are the news abroad. Back to you, Monica. Thank you, Angela. Alamin naman natin ang iba pang balita sa iba't ibang panig ng bansa mula sa Davao City. Ialin sa atin ni Victor Cosare ang ating balitang from the
May buntag, Victor. Maing buntag June, maing buntag kang Kuya Daniel, ani ang detalye sa atong mga balitang promdi. Gidakop sa mga otoridad sa Dakbayan sa Sugbo ang usa ka lalaki tungod sa paghimo og peke nga mga kwarta. Ani ang report ni Gladys Tuabi. Nagkantidad og 24,000 nga peke nga kwarta ang nakuha sa usa ka lalaki sa gibuhat nga joint operation sa Philippine National Police ug Cebu City Government. Giila ang suspect nga si Junry Cagay, 28 anyos. Giingong sa computer shop ra gibuhat og giimprenta sa suspect ang mga peke nga kwarta. Gibaligya ni Cagay ang matag peso bill sa kantidad nga 20 pesos. Sumala kang Cebu City Councilor Dave Tumulak ang Deputy Mayor for Police Matters. Niadtong Disyembre pa sila nakadawat og mga reklamo sa pagkatap sa mga peke nga kwarta sa syudad. Pipila sa mga daling mabiktima sa mga peke nga kwarta ang mga naninda sa sidewalks, POJ og taxi drivers ug sari-sari stores. Dungag pa niini gidudahan sab nga naay nagpaluyong nga sindikato sa pagbuhat og peke nga kwarta. Well, of course, na-agad kay how come nga makakuha sa exact detail sa kwarta nga dili man i-scan. Dili ni scan. Kinala palawman gid sa Central Bank kay di man i-scan. Kay og scan siya mo pixelize man. Kini wala man. Giawag ang publiko nga motabang og ipahibalo dayon sa hingtungdan kung naay mga impormasyon nga nahibaw-an sa mga transaksyon mahitungod sa mga peke nga kwarta. Ato lang gipahibaw ang tanan nga mga internet cafes, tanan nga mga printing shops, no, nga to avoid no pag-print og mga counterfeit na mga kwarta para paglikay sa kaso unya nga ilang atubangon. Gladys Tuabi, UNTV News and Rescue, Cebu. Gisugyot sa usa ka grupo ang pagtukod og monorail system sa syudad sa Davao nga mas ubos ang kantidad kung itandi sa MRT o LRT. Ani ang detalye. Usa sa nakitang tubag sa problema sa trapiko sa dakbayan sa Davao ang mass transport system. Subay niini usa ka grupo ang nagsugyot nga magtukod og monorail system sa syudad. Sa modelo nga gipakita sa Philtram nga ang disenyo gikan sa Canada, mamahimong ubanon ang 8 ka bagon nga kayang magsakay og 1,000 nga tawo. Mamahimo kining mudagan og hangtod sa 80 ka kilometro kada oras ug 90 segundos lamang ang liga sa matag tren aron dili magdasok ang mga tawo. Unlike sa LRT, MRT, ang turning radius niya nasa 46 meters. So pwede na to pasudlon-sudlon diri sa ruta nato diri sa Davao. Even in sharp curves, pwede siya makasud-sud. Sigun sa naunang pagtuon sa maong grupo, iagi sa 4 ka bahin ang pagtukod sa monorail aron maabot niini ang dakong bahin sa syudad. Diin ang first phase ana mahimutang sa downtown area. Tungod kay monorail, dili kini mukaon og dako nga espasyo sa kalsada, dili sama sa MRT ug LRT. Mas ubos usab ang kantidad sa pagtukod niini. Kani siya ang by dollar, 40 million US dollar per kilometer. Ang kaniya to including station, depot, signaling system, everything, including the rolling stock. Ang MRT, LRT roughly per kilometer sa LRT MRT is about 150 million US dollars. Naglaom ang maong grupo nga mapirmahan ang usa ka kasabutan sa lokal nga panggamhanan aron masugdan ang feasibility study o ang mas detalyadong pagtuon kung angay ba sa dakbayan ang monorail system o kung makaangay usab niini ang katawhan. Study, then the investor will decide whether to go or no go. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Davao City. Nagpahinumdom ang lokal nga kagamhanan sa Malolos, Bulacan sa mga kabatanunan nga tagaan og igong pagtagad ang unang republika sa Pilipinas tungod kay dinhi nagsugod ang kagawasan sa nasod. Si Nestor Torres sa detalye. Pinangunahan ni Interior and Local Government Secretary Ismael Mike Sueno ang paggunita sa ika-118 anibersaryo ng unang republika ng Pilipinas o kilala rin bilang Malolos Republic. January 21, 1899 nang iproklama ang Malolos Konstitusyon sa Malolos, Bulacan. Idineklara naman ang January 23 bilang Araw ng Republika Pilipino 1899 sa bisa ng Presidential Proclamation No. 533 Series of 2013. Kaugnay nito, pinaalalahanan ng lokal na pamahalaan ng Malolos ang mga kabataan
nabigyan ng pagpapahalaga ang unang republika ng Pilipinas. Ang Pilipinas ang pinakaunang independent republic sa buong Asya. Ang unang republika ng Pilipinas ang nagluwal kung bakit tayo tinatawag ngayon isang malayang bansa. Pagkaraan ng 400 taong pagkaalipin sa atin ng mga banyaga, niyurakan ang ating pagka-Pilipino, kinuha ang ating kalayaan, nagbuwis ng buhay, tumangis ang napakaraming luha, ilang kaluluwa ang nasayang. Pagkaraan noon ay nakamit natin ang kalayaan at nagluwal ng unang republika. Siguro po, pahalagahan natin ito. Samantala, sa talumpati ni Secretary Sueno, sinabi nito na makatutulong ang pagpapatupad ng federalismo upang maging ganap ang pagbabago sa bansa. Tunay ng marami pang mga suliranin ang kinakaharap ngayon ng bansa. Subalit simulan po natin ang pagbabago sa pamamagitan ng pagpapaunawa ng kabuluhan ng federalismo at ang paghalili sa federal na forma ng gobyerno. Maging kaisa po kayo sa miting maging tunay na progresibo ng inang bayan. Malaya sa iligal na droga, kriminalidad, korupsyon, neokolonyalismo at imperialismo. Tunay na pagbabago ngayon na at tayo na. Samantala, hangad naman ng lokal na pamahalaan ng Malolos na maideklarang national holiday ang anibersaryo ng unang republika ng Pilipinas. Nestor Torres, UNTV News and Rescue, Bulacan. Og kana ang mga balita ang atong gitutukan sa nagkalain-laing bahin sa nasod. Gikan diriya sa Dakbayan sa Davao, balik diya sa Kauluhan, June. Daghang salamat, Victor Cosare. Umabot po sa mahigit 400 ang natulungan sa libreng medical mission ng UNTV at Members Church of God International sa Barangay San Juan, Betis, Pampanga. Ayon po sa kapitan ng barangay, ito ang kauna-unahang medical mission na isinagawa sa lugar. Narito ang hatong na balita ni Joshua Antonio. Isa sa mga itinuturing na mahirap na barangay sa bayan ng Betis sa lalawigan ng Pampanga, ang San Juan Bautista. Karaniwang hanap buhay ng karamihan sa mga residente rito ay ang pamamasada ng jeep at tricycle. Dahil sa uri ng pamumuhay, kahit gamot ay hirap makabili ang ilan sa mga ito, katulad na lamang ni Aling Lourdes Manguera. Kaya naman nang malaman ang libre medical mission sa barangay na hatid ng UNTV at Members Church of God International, dali-dali siya nagtungo upang may patingin ang anak at makahingi ng gamot. Yung anak ko, si Pon. Brad Eli at saka kay Brad Daniel Rason, maraming salamat. Kahit na hindi ko kayo nakakarap ng personal, maraming salamat at maraming taong kayong natutulungan dito sa medical mission na to. Maraming salamat. Natuwa naman ang 77 anyos na si Aling Fernanda nang mapagkalooban ng libreng gamot at salamin sa mata. Dito pa, ngayon pala ako nakatingin dito. First time nakaranas ng medical mission. Ang bayan ng Betis ay isa sa mga lugar kung saan unang nangaral si Brother Eli Soriano, kaya naman nang humingi ng tulong sa MCGI ang isa sa mga barangay dito ay agad itong tinugon ng grupo. Memorable itong baryo na ito. May mga nakasalamuha din si Brother Eli sa mga tao rito, lalo na yung mga matatanda. Kaya isang napakabuting pagkakataon na makarating dito yung medical mission na pinangungunahan ni Brother Eli at saka ni Kuya Daniel bilang pagtanaw na ito naisagawa po ngayon dito. Yung mismong manggagamot ang dinala sa baryo. Ito, napakalaking tulong ito sa mga tao rito. Lubos naman ang pasasalamat ng kapitan ng barangay dahil sa kauna-unahang pagkakataon ay nabigyan ng atensyong medikal ang mga residente sa lugar. Kaya nagpapasalamat nga ako kay Juan Daniel sa UNTV at kay Brother Eli. Nagpapasalamat ako sa kanila. Maraming salamat sa ang dating daan. Sa kabuuan ay umabot sa 425 ang napaglingkuran sa libreng medical, optical, dental at iba pang serbisyo tulad ng libreng gupit at legal consultation. Ang paggawa ng mabuti ay hindi magbunga ng masama at maaaring natin itong pasimulan kahit isang araw lang. Joshua Antonio para sa Serbisyong Kasambahay.
Pinalawak sa National Gift Auction ng Miss Universe kahapon ang mga piling item mula sa home countries ng mga kandidata. Bumida naman ang mga Filipino-made gowns sa isinagawang fashion show ng Miss Universe 2016 candidates kagabi. Narito ang hataw na balita ni Rina Villamor Camara. Isang national auction night ang dinulahan kagabi ng mga nagagandahan kandidata ng 2016 Miss Universe na ginanap sa Conrad Hotel. Lahat ng mga kandidata ay may dalang regalo mula sa kanilang bansa na in-auction pa para sa mga AIDS at HIV victims sa Positive Action Foundation of the Philippines Incorporated of PAFP na suportado ni reigning Miss Universe Pia Wurtzbach. Ilan sa mga in-auction ng chess set na gawa sa ginto mula sa Kazakhstan, cowbell leather strap tassel na hikaw mula sa Switzerland, handmade bag na gawa sa Mexico, commemorative coins mula sa Canada, at pearl earrings at necklace set mula sa Pilipinas. Pwede ring magpagawa ng korona ni Pia na nagkakahalaga ng 5,000 pesos. I-display ang national costume at evening gown ni Pia na gawa ni Albert Andrada at ang korona ni Ms. Margie Moran noong 1973. Nagkaroon din ng isang fashion show kung saan suot-suot ng mga kandidata ang mga gawang Pinoy na gowns mula kina Luis Pangilinan, Lito Perez, Pablo Cabahug, Rahul Laurel, Joel Escobar, Andrea Tetanco, Oscar Peralta at Richie Bondo. 3 to 4 days lang siyang ginawa. Last week ko pa lang siya inumpisahan kasi they informed us na start na siyang gawin pero hindi pa namin alam kung sino yung candidate namin. So they gave us the measurement na 34, 26, 37. Suot naman ni Miss Philippines ang gawa ni Odelon Simpao at Miss Denmark na suot naman ang gawa ni Francis Libiran. Naging host ng event si Martin Rivera at bukas ang bidding sa lahat ng nasa Forbes Hall ng Conrad Hotel. 24 naman ang nagtungo sa Jollibee Baywalk area para sa isang feeding program sa mga bata ng Concordia Children's Services. Bukas na rin ang botohan para sa mga paborito niyong kandidata sa pamamagitan ng pag-download ng Vodafone app. Ito ang isa sa mga basihan para maging kabilang ang napupusuan niyong kandidata na makapasok sa top 12 ng kompetisyon. Hanggang 10 boto ang pwedeng gawin sa isang araw ng isang registered user ng nasabing app. Pwede rin bumoto sa kanilang website sa vote.missuniverse.com at pati na ang paggamit ng hashtag Miss Universe at hashtag bansa ng iboboto sa Twitter. Ngayong araw, puro rehearsals naman ang pagkakabalahan ng mga kandidata para sa nalalapit nilang kompetisyon sa January 30 na gaganapin sa Mall of Asia Arena. Rina Villamor Camara, UNTV News and Rescue, Pasay City. Siguro pag nakita ko to si Rina in person, magaling na rumampa to. Pag fashion show yung pinupuntahan eh. Baka kaya na mag-ano. Yung isang kandidato, 9 inches na na heels? Meron ba ganon? Ang alam ko, hindi ako sure dito sa Miss Universe, pero meron ako nabasa dati si Rufa Gutierrez. Nagsuot daw siya ng 8 inches heels. Grabe na to. Oo, Rufa Gutierrez, taas-taas na nun, di ba? Paano yung nun na, ikaw nasubukan mo na ba yung, anong pinakamataas na? 6. 6? Hanggang 6 inches lang ako. Kaya pala lumulubog ako sa niya palagi pagkaan eh. Hindi kasi tatangkad naman yung iba natin kasama. Pero normally naman kasi pag yung mga heels na sobrang tangkad, may platform sa harapan yun. Para hindi masyado nakatingkayad yung Hanggang ilang oras lang ang kayang itagal ng isang nagsusuot ng heels? Depende kasi sanayan yan eh. Yung mga kandidata, alam ko talaga nagpa-practice sila ng buong araw, kaya nila. Pero siguro kung ako, mga ano lang yan, mga 3 oras maximum na yun. Pwede siguro pag gano'n, naka-heels ka, tapos isama mo sa gubat, no? Mag-hiking kayo, no? Bakit hindi? Yun pala dapat ang challenge sa kanila, no? Pag, ewan ko lang kung mangyayari doon, no? O kaya magsaka ng palay ng naka-heels, pwede rin, no? Hirap yun. Hirap yun. Parang araro na yun, gagawing araro yun. Oo. Pero hindi importante itong mga activities na Pero alam mo, hindi ko masyado narinig yung kinanta mo sa Wish eh. Tama na. Sige na, mag-closing na tayo. Yung kay Morissette ba yun? Hindi, iba kasi yung dinig ko dun eh, parang na-delay eh. Ano ba yung kinanta ni Morissette? Yung Secret Love Song? Sorry. Secret Love, ano nga yun? Tama, no? Love song, di ba? Paano yung pisa na, paano yung chorus lang? Di ko kasi ano eh. Ako lang pinagtatawanan eh. Ano nga yun? Nakalimutan ko yung lyrics. Next time, nakalimutan ko. Ano nga yun? Ano ba?
Tamo seryoso, nakalimutan ko talaga yun. Sinabahan ako eh. Dapat ano mo yun? Oh, yan. Yun. Ay, nauto When you na hold ako. me ba yan? And when you hold me? Sino ba yan? Mamaya off ka. Bukas Bukas. Practicein ko Practicein mo muna. yun kasi nawala Practicein sa ko pandinig ko. muna. Hindi ko, ako lang, sila tawa sa akin na napapabugoy ako sa lamig eh. Oo nga Diba? eh. Ako rin eh, na on the spot mo. Hindi ko nga narinig eh. Mamaya pa parinig ko sa iyo. Pero mag-closing Bukas muna tayo. bukas. Sige. Para sa mga pagpumahataw ng balita, bumisita lamang po sa aming website ang untvweb.com. At yan po ang hanaw ng balita ngayong araw po ng Martes, January 24, 2017. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Rason. Ako po si Jun Suriao. Ako naman po si Monica Veralio. Susunod na po ang programang Bawal ang Pikon, Get It Straight with Daniel Rason.